Unang topic natin. No, mainit agad. Ayan, no. Duterte's defense team concerned over confidential information. O, puta, ang aga naman. Yan ka agad. Ay, ang aga, no. Mali pa yata itong nadali natin. Oh, eto, simulan na natin. So, mamaya na tayo magbatian, ha. Promise, may batian tayo mamaya-maya. Eto, sabi rito, Duterte's defense team dismisses concern over confidential information. A public redacted version of response of former President Rodrigo Duterte's legal team regarding the issue of the prosecutions on confidential information was released by International Criminal Court early Friday morning. Yan. Yan yung una nating topic. Ha? Alam nyo, kapag ikaw ang naghuli, hustisya. Kapag ikaw hinuli, political persecution. Yan din yung panimula ko nung isang araw dyan sa ganyan, sa almost same or particular na topic. Alam niyo, lumalabas ngayon, no? Yan yung balita. Dinidismiss ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang concern niya tungkol dyan sa confidential information sa kaso dyan sa ICC. Pero ang tanong ngayon, no, ng marami mga Pilipino, hindi na tungkol sa confidential information. Ang tanong ngayon, may pananagutan ba o wala? Doon natin puntahan yung anggulo. Kasi sa bansa natin, napapansin nyo ba? May dating gawin na sa politika. Kagaya niyan. Sino yung mga involved dito sa ating topic right now? Si Rodrigo Duterte, ICC, defense team ni Duterte, mga biktima ng drug war, pamahalaan ng Pilipinas ngayon. Lahat yan. Umiikot dyan dito sa ating tatalakayin. Alam nyo, malakas kapag ka may kapangyarihan eh. Biktima ka kapag may kaso. Na ano nyo ba? Pag may kapangyarihan ka, malakas ka, kahit kung biktima ka, ito baka pwede. Ikaw pa may kaso eh. Ganyan yung nangyari. Kaya nasa ICC si Digong. Nung panahon ng drug war, ang nilinya lagi, sumunod kayo sa batas. Pag lumabang kayo, patay kayo. Pero ngayon, na siya yung nasa korte, ano linya naman? Political persecution, unfair, confidential information, etc. Ibig sabihin, kapag ordinaryong tao, mabilis ang hustisya. Kapag makapangyarihan, bagal ng hustisya. Nga. Diba hanggang ngayon, wala, yung proceedings, tae-tae pa. Paudlot-udlot. Yan ang dating gawin sa politika. Ito yung classic strategy dito eh. Hindi sagutin yung akusasyon. Bagkus, questionin yung proseso. Kahit sa impeachment ni Sara Duterte, ganyan yung nangyayari ngayon. Diba? Hindi nila pinag-usapan kung may namatay ba? Hindi pinag-uusapan kung may extrajudicial killing? Hindi rin pinag-uusapan kung may command responsibility ba? Wala na. Hindi na ngayon ganyan. Ang pinag-uusapan nila ngayon, documents, confidential information, jurisdiction procedures. May sakit ako. Totoo ba? Pwede bang may sakit? Papasok ba? Interim release? From did it happen, na tanong, to legal ba ang proseso? Ganyan na ngayon. Tae-tae. Yang did it happen at saka yung legal na proseso, legal ba yung proseso? Parehas na tanong pero magkaibang usapan yan. Ano ang tunay na layunin dito? Ano ang tunay na laban? Hindi Duterte versus Marcos. Hindi DDS versus Dilawan. Hindi kaliwa versus kanan. Ang tunay na laban dito, may pananagutan ba ang makapangyarihan o wala? Kasi kung walang mananagot na presidente, mayor, police, general, ibig sabihin kahit sino pwede ulit gumawa niyan sa susunod. Basta leader ka, protektado ka.
Hindi na ito tungkol sa politika. Rule of law na ito. 'Di ba? Kaya, alam nyo, sa Pilipinas, matagal na tayong may gawain ganyan. Kapag mahirap, kulong agad. Kapag mayaman, piyansado. Ura-urada. Kapag politiko, press conference, pambasag ng credibility ng iba. Kapag presidente, political persecution. Kinakalaban lang nung bagong administrasyon. Pero sa ICC, isa lang ang tanong nila. May namatay? Sino yung may utos? Sino ang mananagot? Dali ka balbon. Yun lang. Yun ang kaso, yun ang laban. Kaya huwag kayo masyadong tai-tai. Di ba? Oh, ayun na, simula pa lang tayo. Oh, proceed na agad tayo sa susunod na topic kaya. Mainit ako eh. Mainit ako. Sunod na topic na. Hindi. Siyempre, batihan tayo. Magandang araw po sa lahat. Doon sa mga bagong dating. Press 1 nga tayo dyan. Para mabati ko kayo. Press 1, yung gusto magpabati. Para makita ko kasi medyo bulag ako ngayon. So, press 1, yung mga gusto magpabati. Then, habang sinasabi ko yung aking mga gustong sabihin, syempre, I would like to take this opportunity para i-promote, syempre, yung full force with Nyolo, syempre with TPL3 and Admin Reach. Yan, yung mga nagla-live kami dito. And of course, yours truly, Banat Boy. Patuloy nyo po kami support. Asan yung natin, yung pan-like natin? Hindi ko pala na-on. Ayan, para may pambati tayo. Ayan. So, please do follow their channels. And syempre, patuloy nyo suportahan yung channel ng kapatid nating si Nyolo. No, pangmalakasan yung kapatid nating yan. And, ayan, ang dami na nag-press 1. Paano gagawin natin? So, supportahan nyo po. Iba-iba po yung time slot namin. Iba-iba yung approach namin sa particular topic. Sigurado ko po mag-enjoy kayo. And syempre, garantisadong walang fake news. Si Mama Carmelina Luna. Ayan. Si Ma'am Lucy San Ramon. Si Boss Corach Cinco. Si Ma'am Edeline. Nandyan. Si Boss John D. Vlog. Si Boss Edgar Tombok. Si Ma'am Christy Ferenciano. Si Ma'am Maria Lourdes Tanyag. Si Ma'am Cora Cinco. Nabati na natin yan kanina. Si Ma'am Nilda Arceo, si Ma'am Bengay, nakita ko pa, yung magpabate. Si Ma'am Elibela Hip, si Ma'am Elabella Hip. Shout out! Anong nangyari? Ba't nag-promote yung natin? Okay. And then, sino pa? Si Ma'am Lani Reyes, Boss Romy, syempre, shoutout sa iyo, Boss Romy. And si Ma'am Cora Cinco, nabati na kita eh. Si Boss Edgar Tumbok, anda, yung mga nabati natin, okay na yan ha. Si Ma'am Maria Lades, si Maria Ladesal Barrios. Hindi ko masyado. Oy, Mamalaga 143, bakit hindi kita nakikita? Ngayon lang kita nakita ulit. Huwag ganun. Huwag ganun. Nagpapamiss ka, ganun. Si Mama Charito. Ayan. Sino pa? Okay na. Si Boss Ruben Calanza. Si Ma'am Illumina Sushi. Ganda naman. Illumina Sushi. Illumina Sushi. Si Boss Ruben. Ayan. Nabati na natin lahat, I think, no? Si Mama Shane Martinez. Si Ma'am Ryan Enecose. Wala nang tigil ng batean. Batean na lang tayo rito. Shoutout na. Okay na tayo. Sa tingin ko, we're all goods. Batean ulit tayo next time. So, pasok na tayo dun sa ating susunod na topic, mga kababayan natin.
Kita nyo? Kung kumakababayan na, mga kababayan! Kita nyo, may mga I really don't want to use that word, pero napipilitan tayo, mga kababayan. Eto, proceed na tayo dun sa ating susunod na topic. No? Sabi kasi rito, no, San Juan refutes ministerial claims in VP Sara's impeachment. Ano sabi? The Vice Chair of House Committee on Justice has maintained that inviting Vice President Sara Duterte to the impeachment hearing was part of due process requested under Supreme Court rulings. Remember, last year, when we filed impeachment case against Vice President Sara by the way of one-third vote mode, kinuwestiyon po nila yan sa Supreme Court dahil ang gusto nila dumaan sa Committee on Justice. Kaya ngayon, rest back, bumumirang sa kanila yung resulta kahapon. Kaya kahit anong gawin nila, huli ka balbon. Ayan na. Kapag impeachment na, biglang due process defender. Hindi, due process, due process. O siya, akala mo talagang may pagpapahalaga sa due process. Ganyan na. Ayan, lumalabas ngayon sa balita no, na sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na parang nagiging mini trial na daw. Yung impeachment hearings. Pero, ano sabi ng House Committee? Bahagi yan ng due process, huwag kang makuli. Ibig sabihin, pagkakataon pa nga niya itong sumagot at magpaliwanag. Inaantay nga yung bloodbath, Kimberley niya eh. Ni Secretary ni Congressman Percy. Sedanya, di ba? Oo, pagkakataon mo na magpaliwanag eh. Pero, eto. Wait lang, ba't kasi nandiyan ka? Pero napansin nyo ba? Mga tropa, mga mandirigma, mga karayuman ng kapatid natin si Tonyolo, mga maka-PPL3 and maka-admin rich, may isang dating gawin na sa politika. Ganun yung segment natin ha. Sitahin natin kung dating gawin na. Pag may impeachment, pag may kaso, pag may hearing, ang dami nilang pautot. Di ba? Ang dami ng paglilihis na ginagawa. Sino involved ngayon dito sa topic natin? Dito sa ating tinatalakay, House of Representatives, Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas yan. Di ba, Ma'am Philem? Supreme Court, mga abogadong kaalyado ni Sara, mga mambabatas na nag-iimbestiga. Yan yung mga tauhan dito sa ating kwento. Political pattern, dating gawi. Kapag may investigasyon, ang laban hindi sa hearing, kundi sitahin yung proseso. Imbis na sagutin ang issue, ang unang galaw, mag-file ng TRO, iakyat sa Supreme Court, i-delay ang hearing, i-question yung proseso, ipastop ang investigasyon, tapos magpa-press conference, sabihin, I'm ready. Patawa. Diba? Nakita nyo ba yung kabulshitan doon? Ba't siya pagkatapos mag-file ng TRO, ready na kami, bloodbatin namin kayo. Kala mo talaga, gigil pa eh. Pero gusto ipastop yung investigation. Yan yung hindi na bago yan. Ganyan na yung dating gawi. Legal delay strategy. Ganyan yung ginagawa sa politika kahit dati pa. Diba?
Ngayon, nag-file na naman ng TRO sa Supreme Court itong si Sara. Tapang-tapangan eh. Oy, si Boss White Tiger nandyan na. Nag-file na naman. Putya, nag-hire na ako. 16 na lawyer. Puro dekalidad. Putya nga, magpa-file ka lang ng TRO sa Supreme Court? Putya, kailangan mo pa ng 16 na lawyer? Ang strategy nila dito, ng team ni Sara, malinaw. Kapag tumagal yung kaso, kapag umabot na yung election season, kapag nagbago ang political landscape, pwedeng mawala yung kaso. Mapalitan ang Kongreso. Mag-iba ang numero. Maging maayon sa kanya. Di ba? Sa politika minsan mo kailangan manalo sa kaso. Kailangan mo lang patagalin. Hindi mo kailangan manalo sa kaso. Kailangan mo lang patagalin. Di ba ginagawa ni Harry Roque yan? Tinatakbuhan yung batas. Pagka umaasa na sa 2028, manalo si Sara. Pero habang rumaratyada sila na sana maibagsak nila si PBBM at si Sara mag-take over, babalik ng Pinas, wala nang kaso. Kupal, di ba? Ganyan yung style nila. Ang tawag ko dyan, delay is victory strategy techniques. Biro nyo, dumidelay is victory strategy technique pa kayo? Ano kayo, mga timang ba kayo? Pucha, delay strategy technique, pangkupal. Hindi, yun talaga ano nila eh. Super madumi ang politika. Correct. Diyan lumalabas yung mga bendalo eh. Paano yung tunay na laban dito? Hindi kung mini trial ba o impeachment. Ang tunay na laban, may sasagot ba sa hearing o puro TRO na lang? Ganyan na yung lumalabas eh. Kasi kung bawat investigasyon, ititigil dahil lang sa TRO, wala na may inimbestigan yung gobyerno. Pucha. Advance happy birthday sa best president na tatay nilang si Digong. DDS, Sabi ni Boss. DDS tanga-tanga, DDS tagluga, DDS tanga-tanga. Ito ah. Hindi ito usapin ng Sara versus Congress. Hindi po ganyan. Diba? Kailangan lang managot si Sara. Usapan ito na kung may pananagutan ba yung mataas na opisyal o wala. Yan po yun. Kaya, tandaan niyo po ah. Tandaan natin lahat, sa politika sa Pilipinas, may tatlong level ng depensa. Deny, political attack, TRO sa Supreme Court. Ngayong 2026, yung tatlong yan ang ginagamit nila. Deny, political attack, sabay file ng TRO sa Supreme Court. Kapag umabot ka sa level 3, yung TRO, ibig sabihin ayaw mo na talagang pag-usapan yung issue. Gusto mo nang pag-usapan yung technicalities, which is yun yung nangyari last year. And they are still attempting to do it now, today, dyan sa impeachment na nagaganap. Betlog eh, di ba? Kami naman po, nag-aantay na nga po ng isang taon po eh. Oo.
Ang saya no? Anyways, no, siguro okay na tayo dyan sa pangalawang topic natin na yan. Di ba? Oh, mga tropa, baka mabuisit na kayo agad sa topic na to ha. Ganyan talaga ang politika. Mas maraming drama kaysa sa teleserye. Kaya, lipat na tayo dun sa ating susunod na pasabog. Kung may pasabog man. Magandang araw po sa lahat. Punta na tayo dun sa ating pangatlong topic. Mamaya na ulit tayo magbatian, pero syempre, sige, batian tayo. Si Ma'am Allen Valencia nandyan, si Boss Remy, si Boss B nakita ko, si Ma'am Philem, FAT, may kaaway yata kanina. Si Ma'am Liberty Arcega, shoutout din po sa inyo. Si Ma'am Remy Rivera ng Siresa Force, BNB family, thank you very much lagi. Syempre mga mandirigma natin, whoop whoop! Shoutout po sa inyo lahat. Proceed na tayo sa ating susunod na topic. Ano ba yung ating susunod? Ayan, eto. May pasabog si Tony Lariga doon. In connection with this impeachment ni Sara. Ito sabi rito ni Secretary Larry Gadon. Yan. Ito naman bilyonaryo, hindi man lang i-address lagi yung mga corresponding position nung, di ba? Tapos si BP Sara, nakakahalata na kami pag si Sara may BP. Di ba? Mali yan bilyonaryo, oy. Sabi rito, Gadon says House work continues despite VP Sara Duterte impeachment proceedings. Tama naman yun Di ba? Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon defended the House of Representatives against criticism that it is prioritizing the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte over the efforts to ease the burden on Filipinos and high fuel prices. Merong mga nagtatanong o kaya nagdadrama na bakit daw itong House Representatives ay inuna pa ang hearing ni VP Sara sa impeachment kesa sa suliranin na hinaharap ng ating bansa dahil dito sa giyera sa Middle East. Sabi yan ni Secretary Larry Gadon. Anak ng teteng, yan nga yung inaano ko din Diba kagaya ni Bochog Malutikia na idol ni Tonyolo. Di ba? Pucha. Pwede naman pagsabayin yan May tamang departamento ang nag-aasikaso. Ano bang okay na kakalampagin kayo. Huwag kayong mag-alala. Diyan sa Congress, diyan sa Senate. Kakalampagin kayo ng gobyerno natin pag kailangan gumawa kayo ng batas para sa particular AEO. Kaya easy lang, di ba? Eto, impeachment, hindi suspension ng gobyerno. May mga nagsasabi ngayon, bakit daw inuuna yung Kongreso? Inuuna ng Kongreso yung impeachment ni VP Sara. Samantalang maraming problema ang bansa. Di ba sabi nga ni Robin, wow pagising ko, ako, nabuisit ako kanina. May sabi. Ang haba nung menye sa SMNI. Meron pang impeachment Sa nagaganap, mga tol, sa nagaganap po na ating kinakaharap na problema sa ibang bansa, tol, ito pa. Meron pa din pong impeachment, mga tol. Anak ng teteng, Oo na alam naman namin Mataas ang langis. May gulo sa Middle East. May ekonomiya na inaayos din. Di ba? Pero yan talaga yung nagaganap Alam na namin yan. Tell us something that we don't know. Pero ano sabi ni Secretary Larry Gadon? Tuloy pa rin
naman ang trabaho ng House of Representatives kahit may impeachment proceedings. Diyan papasok yung isang maling akala ng marami sa politika eh. Di ba? Pag-usapan natin, pero bago ang lahat, ano muna, nakalimutan ko kasi dapat batiin pangatlo na pala to, no? So, sa gitna, batiin natin. Si Ma'am TBL3, si Ma'am Maureen. Hindi, para kasi pag ginanto, at least pasok eh. Si Ma'am Maureen, ng TPL3 na TPL4 na sa Facebook, si Ma'am Admin Rich, syempre yours truly, Banat Boy. Patuloy niyo laging suportahan. Ito, si Secretary Larry Gadon, House of Representative, VP Sara, mga kritiko ng impeachment, tapos yung pamahalaan, yan ngayon, yan nai-involve dito sa usapin ng impeachment. Tayo, yung mga nai-involve dyan. Sapul din tayo dyan. Dating gawi, political pattern. Kapag iniimbestigahan ka, sasabihin mo pinababayaan na yung bayan. Ito yung mga technique din nilang pambihirang techniques. Classic political script. Parehas sila ng tatay niya. Di ba? Parehas na parehas eh. Kapag may hearing, bakit hearing kayo ng hearing? Ayusin nyo muna ekonomiya. Kapag may hearing, alo, impeachment pa rin. Ang dami ng problema ng bansa eh. Oh, kapag may impeachment, alo, iimbestigahan nyo pa rin kami? Ang taas-taas ng presyo ng langis? Anak ng teteng, saan ang logic nyo? Parang ang gusto nilang mangyari, walang pwedeng imbestigahan hanggat hindi perfect ang bansa. I-perfect nyo muna yung bansa. Bago nyo kami husgahan. Walang ya! Ano yung naratibo nila? Ano yung estratehiya? Ha? Ano na natin to? Napag-usapan na natin, diversion narrative strategy. Ililihis yung usapan. From, may kaso ba? Hala, bakit kayo yan ang inuuna nyo? Dati yun ang tanong eh. Wait lang, may kaso ba? Ngayon, hala, inuuna nyo pa yan? Ganun na yung nangyayari ngayon. Pero ang totoo, kaya gawin ng gobyerno ang maraming bagay ng sabay-sabay. Meron tayong iba't ibang sekretary para sa particular departments. And meron din mga sub ng mga managers dyan. Let's say yung pinaka-secretary, sila yung mga managers. Meron pa mga sub-managers. ASEC, USEC, and then may mga tauhan pa. Di ba? Yung Kongreso. Ang Kongreso, may mga committees. May iba't ibang committees. May committees na pwedeng humawak ng impeachment. Merong committee na pwedeng pag-usapan yung pagpapakita mo ng ethics, Robin. Sa ethics committee. Ang Kongreso, may committees. Committee sa economy, committee sa energy, committee sa transport, committee on justice. Hindi iisa ang trabaho ng gobyerno. Oo, dapat magkaisa. Pero may mga separate or individual tasks per committee, per sectors, per department. Hindi iisa ang trabaho ng gobyerno. Hindi tumitigil ang gobyerno dahil may impeachment. Hindi ganun. Di ba? Tayo mga idea nyo, kaya binabanatan kayo ni Secretary Larry Gadon eh. Ano yung tunay na laban dito? Ang tunay na laban dito, hindi kung busy ba ang Kongreso o hindi. Busy ba yung Kongresong pagtuunan yung solusyon sa kinakaharap na problema ng giyera sa Middle East o busy sa impeachment? Hindi ganun. Di ba? Ang tunay na laban dito, may pananagutan ba, no? Yung mga matataas na opisyal
kahit busy yung gobyerno. May pananagutan ba yung mga opisyal o leader ng bansa na sa tingin natin nagkasala kahit busy yung gobyerno sa ibang mga gawain? Yan yung tunay na laban dyan. Kasi kung ang logic ay busy ang bansa, wag munang mag-imbestiga. Patay. May problema tayo sa langis dahil sa gera doon sa kabila. Wag na tayo mag-impeachment. Patay. E di habang may problema ang bansa, walang mananagot. Ayan o. May nagnakaw ng pinasabog yung ano ng bangko, ninakawan. Huhulihin ba natin yon? Iimbestigahan ba natin? Wag na muna, itigil na muna natin yan. May problema dun sa ibang bansa eh. Yun muna i-focus natin. Oh, wait lang. May sumabog daw dun banda oh. Na ano? Ano daw eh? Nag-suicide. Hindi, suicide lang pala yan. Huwag na natin imbestigahan muna yan. Unahin natin yung langis. Ganun ba yun? Ha? Okay, anong klaseng logic yan? Kung ganyan-ganyan lang logic nyo, kaukawin nyo sa kanal. Saan na ba yung pangkaukaw natin sa kanal? Kaukawin mo sa banal! Wala kayong sound trip eh, no? Ako lang. Yung sound trip ko, sa akin na lang. Bahala kayo kahit wala kayong sound trip. Di ba? Oo. At ang Pilipinas, laging may problema. Di ba? Parang tao yan. Wala kang problema pag tegi ka na. Ganon din ng Pilipinas, ganon din ng mga bansa. Tuloy-tuloy yung problema niya, laging may problema. Di ba? Ibig sabihin, wala nang mananagot kahit kailan. Kung sasabihin mo na isa-isang problema lang muna yung aasikasuhin. Kahit gaano pa kalaki yan, dapat pa rin mag-multitask ang gobyerno natin. Paganahin yung mga sangay. Ganun. Huwag kang tanga. Kaya ang gobyerno, bulol. Ang gobyerno, mali mo. Kaya ang gobyerno, parang ospital yan. Habang may operasyon, may emergency, may check-up, may laboratory. Ulit! Ang gobyerno, parang ospital yan. Okay? Habang may operasyon, may emergency, may check-up, may laboratory, may surgery, sabay-sabay lahat yan. Hindi pwedeng meron sa emergency. Wait lang! Meron sa emergency. Yung isang manganganak doon, babalansin natin, sinuunahin natin. Ganun ba yun? Huwag kayong tae-tae. Oo. Hindi pwedeng sabihin ng doktor, sorry, ha? Hindi kita operahan kasi may ibang pasyente pa eh. Pasensya ka na, miss ha? Wait lang. Naku, lagnat na pala yan eh. Mas importante yun nandun eh. Okay? Pag lagnat lang, easy ka lang. Wow ha? Hoy, Ma'am Josana Danyo, watching from Dubai. Shoutout din sa'yo. Ganun talaga, di ba? Ganun din yung gobyerno. Pwede magtrabaho, pwede mag-imbestiga, pwedeng mag-impeach. Sabay-sabay lahat yan. Pwedeng mag-ayos ng budget, pwedeng i-imbestiga ng isang particular na korupsyon. Sabay-sabay. Hindi ibig sabihin may gera tayo doon. Huwag na nating ayusin yung pondo for 2027. Hindi pwede. Time management. Yung mga mahihina yung kokote,
yan yung hindi masyado makaka-adapt. So, ayan. With that note, proceed na tayo sa ating susunod na topic. Ayan na. So, akala nyo tapos na, no? Oo. Hindi ba? Umiinit pa lang yung mantika! Easy-easy lang ngayon. Marami pa tayong topic. Kakulango.